Sa pananalasang muli ni Jericho Cruz sa SMB laban sa Phoenix, tahasan itong sinabi na handa sila sino man ang makaharap sa pagpasok ng kanyang grupo sa quarterfinals. Binubusisi naman umano ng pamunuan ng SBP ang mga papeles ni Justin Arana para tuluyan itong isama sa pool ng Gilas, Pilipinas at sa posibleng banggaan ng Barangay Ginebra at kapatid na SMB sa quarterfinals. Aminado ang ilan nating mga kababayan na madaling talunin ng Gin Kings ang SMB. Depende sa estilo ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Muling nanalasa ang dati ng matigas na si Jericho Cruz sa bakbakan ng SMB at Phoenix. Dito ay kumumada siya ng 20 puntos. Signal na nagbalik na ang dating forma matapos itong ma-sideline bunga ng back injury. At para sa kanya, handa sila sino man ang makaharap sa playoffs. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Jericho Cruz sa report ni Romel Ferdes Jr. na Inquirer. Maganda senyalis to dahil na-injure ako at naging mahirap talaga. Nahirapan ako makarecover dahil masakit yung buong likod ko. Ngayon, bumabalik na yung kumpiyansa ko. Nagagawa ko na ulit yung mga dati kong galaw. Kaya masaya ako na nangyari to habang papunta kami sa playoffs. Kadalasan, mabagal ang simula namin. Kaya trabaho namin second group na magdala ng energy at punan kung ano man ang kulang sa first group o starters. Magandang panalo namin ngayon kaya sana madala namin ng ganitong energy sa playoffs. Hindi pa namin alam kung sino makakalaban namin pero handa kami. Alam nyo, malaking bagay para sa SMB ang naging pahayag ni Jericho Cruz dahil kitang-kita sa laro kontra Phoenix na unti-unti na talaga siyang bumabalik sa dating kumpiyansa. Hindi biro yung pinagdaanan niyang injury sa likod lalo na para sa isang player na nakaasa sa explosiveness at energy. Kaya nung sabihin niyang nagagawa na niya ulit yung old moves niya, malaking senyalis yun na papasok siya sa playoffs or papasok siya sa playoffs na mas malakas ang loob at mas malapit sa dating forma. At nakita agad ang epekto nito sa laro kagabi habang dikit pa yung laban sa third quarter, malaking tulong yung energy na ibinigay ng second unit ng SMB dyan. Si Jericho mismo at si Don Troliano yung nagbigay ng spark mula sa bench. Bagay na tumulong para makabuo yung Beermen ng malaking run sa fourth quarter. Yun mismo ang tinukoy ni Cruz. Kapag mabagal ang simula ng starters, trabaho ng second group na buhayin ng momentum at intensity ng team. Mahalaga rin na naiwasan ng SMB ang number 8 seed matapos ang panalong yon. Ibig sabihin kasi noon, nakaiwas sila kagad sa top-seeded NLEX Road Warriors sa quarterfinals. Bagay na pwedeng maging malaking advantage habang hinahanap pa nila ang pinakamahusay nilang forma dyan. At kapag gumagana ang bench ng SMB mga playoffs, kasabay ng solid games nila Benny Boatwright at Junmar Fajardo, nagiging mas balanse at mas mahirap silang bantayan talaga dyan. So sa kabuuan, parang tamang-tama yung pagbabalik ng kumpiyansa ni Jericho Cruz para dito sa SMB, di ba? Dahil sa playoffs, hindi sapat na umasa lang sa stars. Kailangan mo ng bench players na kaya magdala ng momentum kapag bumabagal na yung laro. At base sa pinakita nila laban sa Phoenix, mukhang nagsisimula ng buuin ng SMB ang tamang timpla papasok sa pinakamahalagang bahagi ng conference. Kung nakabalik na sa forma si Jericho Cruz, umugong naman ang balitang sasalang sa pool ng Gilas, Pilipinas si Justin Arana. Ayon sa report, kinontak na ng SBP ang big man ng Converge para tuluyang samahan ng grupo ng Gilas sa pool. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Ruben Terrado sa Spin. Si Justin Arana ay nakatakdang tawagin sa Gilas, Pilipinas para sa nalalapit na window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Ayon sa mga source, nakontak na ng mga opisyal ng SBP ang big man ng Converge Fiber Xers para sa kanyang mga dokumento bilang paghahanda sa nalalapit niyang call-up sa Gilas, Pilipinas. Magandang balita ito para sa Gilas, Pilipinas mga ka-playoffs dahil mukhang mabibigyan ng pagkakataon si Justin na isuot ang national team jersey sa darating na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kung totoo nga na hinihingi na yung kanyang mga papeles, ibig sabihin, seryoso yung plano ng coaching staff na idagdag siya dito sa frontline rotation ng koponan. Malaki yung pwedeng maitulong ni Arana lalo na sa aspeto ng energy, rebounding at interior presence. Hindi man siya kasing palis offensively ng ibang veteran bigs, dala niya yung physicality at pagiging aktibo sa ilalim kasi mga bagay na mahalaga sa international games kung saan mas matindi yung labanan sa paint, di ba? Sa totoo lang, pwede siyang maging isa sa mga role players na hindi laging headline ng ambag pero ramdam dito sa depensa at hustle plays. Isa ring magandang senyalis to para sa lalim ng Gilas sa frontcourt. Nandyan pa rin si Justin Brownlee bilang pangunahing haligi at kung tuloy-tuloy ang naturalization process ni Benny Boatwright, mas lalaki pa yung option ng national team sa hinaharap. Pero sa ngayon, mahalaga yung pagdadagdag ng mga local na bigs tulad ni Arana para hindi lang ilang players ang bumubuhat sa ilalim. Sa
kabuuan, magandang pagkakataon to para kay Justin na patunayan na kaya niyang iangat ang laro niya sa international level. At para sa Gilas, isa itong hakbang para palawakin ang player pool at magkaroon ng mas maraming maaasahang piyesa habang papalapit ang mas mabibigat na laban sa FIBA qualifiers. Samantala, naniniwala naman ang ating mga kababayan na madaling talunin ng Ginebra ang SMB sakaling magharap ito sa quarterfinals. Ayon sa kanila, di lang umano makita ni Coach Tim ang paraan dahil sa palagi nitong paggamit ng triangle sa bakbakan. Narito ang kanilang paliwanag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Sa totoo lang, madaling talunin ng SMB. Yun ang hindi makita ni Coach Tim. Lagi niya kasi ginagamit ang triangle offense sa SMB. Hindi yun uubra dahil napakalaki ng lineup ng SMB na dagdag pa si Boatwright. Bakit di niya gayahin ng laro sa international? Mabibilis yung laruan, di ba? Dahil pag ganyan ang laruan, hindi na makakasabay si Fajardo. Yan ang pinoproblema nila. Kulang sila sa big man. Tignan nyo, pag international na, hirap na si Fajardo, hindi na makasabay. So eto na nga senaryo mga ka-playoffs. Nanalo ang SMB kagabi kaya nasa 5th spot na sila. Ngayon, yung Ginebra nasa number 4. At sakaling manalo sila versus TNT mamaya, posible nga siguro na magharap yung dalawa. SMB at Ginebra, number 4 at number 5, di ba? Mananatili siguro sa 4th spot ang Gene Kings tapos yung SMB nasa 5th spot nga siya. Sakaling magharap nga sila, may point yung observation na mas nahihirapan ng San Miguel Beer kapag mabilis yung tempo ng laro. Totoo naman na kapag transition game at takbuhan yung usapan, mas napipilitang humabol ang malalaking lineup. At dahil nandyan pa si Benny Boatwright kasama ni Junmar Fajardo, natural na iisipin ng ibang fans na dapat pabilisin ang laro laban sa SMB para mapagod or mailabas sila sa comfort zone nila, di ba? Pero hindi rin ganun kasimple para kay Coach Tim na basta iwan yung triangle offense. Ang sistema kasi niya nakabase sa spacing, decision making at half-court execution. At sa totoo lang mga playoffs, malaking bahagi ng tagumpay ng Barangay Ginebra sa mga nakaraang taon galing mismo sa sistemang yon. Ang problema lang, kapag kalaban mo ang sobrang laki at haba ng SMB, mas mahirap gumawa ng efficient shots sa half court lalo na kung hindi gumagana yung outside shooting, di ba? May katotohanan din yung point tungkol sa international style. Sa FIBA at international basketball, mas mabilis yung pacing, mas maraming switching at mas expose ang mga traditional big men kapag pabalik-balik ang transition defense. Kaya minsan nahihirapan ang mga mabibigat na sentro na makahabol sa mabilisang galaw at spacing. Pero dapat ding tandaan na kahit ganyan, si Fajardo ay nananatiling malaking problema pa rin sa ilalim dahil sa laki, positioning at experience niya dyan. So sa kabuuan mga playoffs, posibleng isang ang paraan laban sa SMB ang bilisan ng laro at piliting tumakbo ng tumakbo. Pero ang tanong dyan, kung kaya bang mapanatili yon ng buong 48 minutes laban sa isang team na punong-puno rin ng veterans at scorers. Dahil kapag bumagal ulit yung laro at napunta sa half-court execution, malaking advantage pa rin para sa SMB ang laki at experience nila sa loob. So guys, maraming salamat.